welcome back for another video. Sa video na ito, medyo laylo muna tayo sa incident nga po ng hacking personally sa akin. No? So, laylo muna tayo doon. So, sa video po na ito, I'll be sharing my top 3 loan app or loan services po na mga legit ito ha, or legit loan services po ito that are prone to hacking. So, FYI ha, this top 3 po that I'll be sharing po is based on my personal experience and based din po ito sa experience ng mga viewers ko. So without further ado, ano-ano nga ba itong mga to? So first on my list is si Tala. Last year pa talaga, nakareceive na rin talaga ako ng info regarding Tala nga po na meron nga daw cash loan activity which is it is not their doing. So one of my latest video, may nag-comment po doon regarding Tala. Nakalagay dito, hala nakakatakot naman, Mami Yam, no na status ngayon ng bilis mo. Sa akin, sa Tala, may nag-loan na hindi naman ako ang nag-loan. Talagang di ko binayaran dahil hindi naman ako gumamit. Then, meron din nag-comment dito, no? Meron nag-reply din sa comment niya. Nakalagay dito, parehas po tayo sa Tala. May nag-reloan din sa account ko, kaya yung tinanggal ko siya. So, actually talaga, sabi ko nga sa inyo, hindi lang talaga siya nangyari ngayon na na-inform ako sa ganito. Paulit-ulit na. Actually, last year pa ako na-inform regarding Tala na meron nga dong cash loan activity, na hindi naman daw sila ang nag-cash loan. Nag-cash loan sila, hindi naman daw nila na-receive. May mga ganyan incident daw si Tala and I can't find na talagang okay si Tala ngayon, no? Kasi nagkaroon nga po talaga ng mga marami ring issue regarding Tala and that is one of my top loan apps that I considered prone to hacking or prone to scamming talaga. So second on my list is walang iba kundi si GCash. Yes. At hindi ko na kailangan i-further explain to si GCash, no? Kasi grabe naman, no? Parang taon-taon din naman talaga is may entry itong si GCash regarding scamming, regarding hacking. Taon-taon may mga advisory sila regarding that issues, which is ang lagi nagko-call out naman ditong si GCash is mga celebrities or mga TV personalities, mga social media influencers, no? So yun, nako-call out talaga lagi itong si GCash. At kahit sa mga ordinaryong borrower lang din ni GCash or kahit sa ordinaryong user lang din ni GCash talaga nakaka-experience nito. So one of my viewer po, no, sabi niya dito, no, nag-report na din po ako sa GCash kasi no updates po kaya binayaran ko nang hindi ko naman yun utang. So grabe, ayoko nang ganon! So eto pa ha, sabi niya, sa akin naman, GCash through Lazada naman. Matindi ang Lazada na yan, nakaka-hack sila. Which is very true, no? Kasi ang bilis lang talaga mag-Lazada top up, no? Which is na-link mo yung account mo doon sa Lazada. Ang bilis-bilis lang talaga mag-top up. Which is nangyari nga sa akin, di ba? Via Lazada top up yung nangyari. And once kasi na naka-install yung Lazada app mo, and then meron ka ding loan app doon sa phone mo. So, madedetect niya yan automatically, lalo kapag may Lazada top up features po yung loan. So, nangyayari talaga yon. So, ito pa ha, sabi niya dito, grabe na talaga pangailangan ng mga hacker. True. Ako ma'am, sa GCash po, nakuhanan ako ng 15K. Laki ha, pero walang nagawa ang GCash. Grabe. August 16 po nangyari yun sa akin. My gosh, di ba ito ha, mga ordinaryong tao lang din to. Mga ordinaryong user lang din talaga. Talagang sobrang complaining din naman talaga yung GCash hacking nga naman. So honestly talaga si GCash punong-puno na siya ng security features talaga lately din naman, no. Patuloy siya nagbibigay ng mga seguridad din sa mga users niya, but yun nga no, nakahack pa rin. What more pa kaya yung ibang loan apps na tinatry talaga natin? Kaya mag-ingat po talaga tayo and maging alerto sa mga notifications sa atin. So, actionan agad natin kung sakaling mayroong mga login attempt, no, i-report agad natin yung mga ganun po. So, anyways, no, my top 3 and the most top of all loan apps, no, which is I personally encountered lately po about hacking and scamming. Legit. Yes, legit si Bilis. Yes po. I have encountered talaga personally, no, Bilis hacking. Which is nilima siya talaga dahil yung aking loan offer na 34,000 pesos. The remaining balance ko sa Bilis, then up to now, no, I have no idea pa kailan to mare-resolve. Which is I'm waiting din sa response din talaga ni Bilis. And kung hindi niyo pa yung napanood ha, regarding my Bilis issue, hacking nga po, no. So, yan po yung mga video na yan. So, I have 2 videos na magkasunod dyan. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link para hindi na rin kayo mahirapan maghanap. So, I have personally encountered this hacking and masasabi ko, napaka-weak po ng security ni Bilis and hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Hindi ko aasahan. So, sa nangyaring incident sa akin, hindi ko po mare-recommend na safe kayo kay Bilis. Hindi ko mare-recommend na secured tayo kay Bilis. Kasi wala na-expose
na yung information ko, na-out na siya, nakuha na siya ng hacker, yun yung ginamit para makash loan yung account ko, matransfer yung account ko. So yun, ano ko pa ipaglalaban si Bilis, di ba? So ang hirap niya ipaglaban dahil. Kasi kahit masettle po yung account ko dito sa Bilis, ang pinaka-point ko dito kasi what is next after this? So since alam na ng hacker yung personal info ko sa Bilis, yung account ko sa Bilis, so paano ko pa ipaglalaban yun? And that's all my top 3 loan app or loan services that are prone to hacking. And as you can see naman, no, legit talaga yung mga loan apps na yun. Wala naman tayong question dyan, legit sila kasi SEC-registered sila, CIC accredited sila, and some of it is regulated by the BSP pa. Pero doesn't mean, no, na legit yung mga apps na yun. Is talaga mapagkakatiwala na talaga sila ng bongga. Ang tanong ngayon, what if na-hack? So, na-cash loan or na-money transfer, na-withdraw yung loan offer mo, yung pera mo sa GCash, yung pera mo sa Bilis, yung pera mo sa Tala. So, may repayment plan ka na, may breakdown of payments ka na, may installment plan ka na nakalatag dyan kung ilang months to pay na yan. Pero hindi mo naman kinash loan. Babayaran mo pa ba? Dapat mo ba talaga siyang bayaran? Ano nga bang mangyayari kapag hindi natin ito binayaran? So, ganito kasi, since personal account natin, yung na-hack, no, or account talaga natin sa mismong loan apps na yan, yung na-hack. Ano itong mga loan apps na ito is mga legit app to. SEC-registered to, CIC accredited to. Itong CIC accredited. So, alam niyo naman na kapag hindi tayo nagbayad sa mga loan apps or nag-abandon tayo ng mga loans dito, sa mga legit loan apps na ito na nagre-report sa CIC, so possible po, no, bababa yung credit score natin, masisira tayo. Possible pa na mag-block yung names natin. Possible na hindi na tayo makakautang sa ibang loan institution. Possible yun, matatrace tayo dahil meron tayong in-abandon na loan kapag sakaling hindi natin binayaran. So, si CIC kasi, wala siyang pakialam kung ikaw ay na-hack. Ganun yun, no? Ang alam niya lang, ikaw yung account holder ng loan account na iyon, no? Pangalan mo yun. Once po na mag-submit itong lending institution na pinagkakautangan natin which is hindi natin binayaran. So, wala pong kinalaman si CIC doon. So, dapat talaga ang settlement between the borrower and the lending institution or the loan app po, yung management po, para hindi na po makarating sa CIC. Kasi everything is system generated po eh. So, dahil nga po no, online. So, ito talaga yung medyo risky talaga kapag online. Kasi dito lang din sila magbe-base sa mga nangyayari online, di ba? Kasi I've heard, no, sa iba talagang binayaran daw nila talaga kahit hindi nila inutang. Kasi nga ayaw nilang masira yung record nila sa CIC, ayaw nilang ma-report, yung ganun, ayaw nilang masira yung pangalan nila. So, which is true talaga. Kung hindi mo bayaran to at nag-reflect pa sa loan app mo yung installment plan, inabandon mo talaga siya. So, kung makikipagtigasan din talaga yung mga loan apps na hindi nila tanggalin yung installment plan, which is nag-appeal ka na nga dahil na-hack nga yung account mo. So, it is what it is talaga. As is yan. Kasi system generated nga po yan. Unless nga po na makipag-settle ka sa kanila. Unless talaga napatunayan na talagang yun ay hacking. And sila lang din naman na makaka-resolve nun. Which is scary talaga pag hindi mo naman talaga din naman bayaran kasi nga po, pangalan mo rin nakataya, credit scoring mo rin yung bababa. So, magkakaroon ka talaga ng conflict na ayaw mo naman na ikaw ay masisira yung pangalan mo. Yung credit records mo, yung credit scoring mo na pinagkakaingat-ingatan mo talaga buong buhay mo, di ba? So, it is really difficult talaga sa sitwasyon natin. Lalo na kapag tayo naaagrabyado dito tapos hindi nakikipag-cooperate yung pinagkakautangan natin like si Bilis, si GCash, si Tala. Hindi sila nakikipag-cooperate to settle this. No? Ang hirap ng ganun. Ang hirap ng hindi ka pina-priority nilang pansinin. Dahil to ka lang, ordinaryong tao ka lang, no? Hindi ka nila papansinin. So, I think the best we can do talaga is makipag-ugnayan at makipagkulitan talaga dito sa mga pinagkakautangan natin. Kung tayo man po ay biktima ng hacking, scamming, ngayon kung ayaw nilang makipag-settle po or wala silang respond, kasi ang hirap din talaga eh, ang hirap talaga makipag-ugnayan sa mga ganito rin. Legit sana sila pero yung customer service nila is talagang napakabagal po. Na minsan wala ka talaga makukuha ang sagot, no? Kung ganun po yung mangyayari na hindi tayo pinapansin, of course, meron tayong mga pupuntahan po na ibang mga agencies po kung saan dun po natin ihahain po yung ating mga complaints. Like, i-report po natin sa NBI, sa DICT, and other agencies po which is related to them. Anyway, sino-sino dito sa inyo ang nabiktima rin ng hacking or ng scamming? Anong loan apps ito? Paki-comment down below naman po para aware din po tayo dito. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!